Maharlika. Biglang pumutok yung channel niya. So, ganun lang ginagawa niya. Twice a day kung mag-upload siya. Nung napapansin niya medyo gustong-gusto, naluluko niya yung tao, naging 5, 10, siguro ngayon mga 20 beses isang araw, nagla-upload eh. Hindi, Kasi makikita mo 1 hour eh. Hindi, kay Spencer ganito Boss Panat Bay, di ba naalala mo no, nung kampanya, meron akong in-upload na video na comparison ng Caravan ni BBM at saka ni Yorme Isko. Shinare mo yun sa community mo. Si Macanas, kinuha yung video, in-upload sa channel niya, Animal. Kaya nawala yung isang channel na malaki niyan. Kasi ang ginagawa niya, kukuhanin niya yung video ng buong buo, pati thumbnail. Siguro nabuisit yung in-strike. Yung malaki channel nung yan eh. Ang nag-strike dyan si Sino yun yung tawag dito, yung host ng yung nag-host ng ng kasama si Andrew E. Tony Gonzaga. Saka ito pa isa bago ko matapos. Ang sabi ni General Sir, sabi kasi niya nung una, si Macanas daw, inasangkalan niya ang kanyang buhay. So ngayon, siya mukhang pera. Ngayon, dinidisprove natin, na siya pera-pera din. Ngayon, ang sabi naman niya ngayon, yung earnings ba ang issue dito? Tanga pala to eh. Pobre yung Pinoy. Pobre ka na, tanga ka pa. Ikaw ang nagpasok una sa lahat ng si Macanas, hindi mo kang pera. Ngayon, pinatutunayan nila na paano hindi mo kang pera, kinat mo nga yung mga upload ng upload, maya. Hindi, ganito na lang. Kahit hindi ka niya ina-upload. Sige, para patunayan ni Macanas. Issue mo, Boss Dada, para patunayan ni Macanas na hindi siya for the views, hindi for the money, huwag niyang i-monetize yung mga upload niya. Tignan natin. Para maniwala tayo na hindi siya for the money. Meron lang akong gustong sabihin. Okay lang ba? Kasi hindi po ako magtatagal. Sige. Pasensya na ako sa mga natin. Simple lang naman ang gusto ko sabihin. Sa mga pinag-usapan nyo, nanonood kasi ako habang nagbabathtub dito sa Japan eh. Alam mo yun? Nag-o-onsen. Nanonood po ako kasi alam mo naman, malaki yung binigay sa ating bayad. So, ginagamit na natin, di ba? Una sa lahat, lumabas na yung video. Okay? Nandun, panoorin nyo na lang sa page ko po. Pangalawa, ito lang hiwalay natin yung salitang may video ba o di kaya merong bang naniniwala ba kami na addictus si Marcos. Una-una, lahat po kami naniniwala mula noon. Siguro naman, wala naman sa atin dito hindi naniniwala. Naniniwala na ganon. Hindi nga naging effective yung ginawa ni PRRD na nilabas niya na. Sinabi niya na, direkta niya na sinabi. Walang nangyari. Binoto niyo pa rin. Tanga pa rin kayo, di ba? So, kayong mga tanso, binoto niyo pa rin sila. At ito na. Gusto niyo na naman ibalik sa issue ng video. Hindi na magiging effective yan. Kaya dapat ang pag-usapan talaga dito ay yung korupsyon. Okay? Ngayon, hindi naman namin sinasabing hindi siya gumagamit. Wala kami sinasabing ganun. Naniniwala nga kami, di ba? Although we cannot prove it 100%, pero naniniwala kami sa sinabi ni PRRD. Okay? At pangatlo, ako naniniwala din doon sa pasensya na doon sa iba, medyo kukontra ako ng konti Si Maharlika at saka si Bagong Lipunan, parehong fake news yan. Mula noon, fake news na yan si Maharlika. Huwag na natin paikot-ikutin. Ilang beses kaming pinake news niyan. Ako mismo pinake news niyan. So, ibig sabihin, fake news yan. Hanggang hindi nagsosorry yan, fake news pa rin yan. Hindi umaamin na nagkamali siya noon sa amin. Hindi umaamin na kesyo binayaran daw kami, bla bla bla. Fake news yan. Huwag na tayong paikot-ikutin. Kaya nga ako, naniniwala ako sa ginagawa ng PNP. Dapat talaga mawala ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Kasi nasisira yung industriya ng vlogging. Lahat tayo damay. Mukha tuloy lahat tayo gago. Kasi pag sinabing vlogger, lahat na. Damay-damay na to. Diba? Yun ang sa akin. Sana wag tayong ganun. Meron tayong pinaglalaban na tama. Itama natin yung paraan. Wag yung kasinungalingan at fake news.
Yun ang problema pinag-ano natin yung kaya tuloy dumadami mga katulad ni sino ba yan? General na yan. 'Di ba? Dahil nga pinababayaan natin Dapat i-call out ang mga fake news vlogger. Period. Kung ito sa akin lamang po ito. Dapat lahat ng vlogger na matino at may bayag, i-call out ang mga fake news vlogger. Bakit? Para malaman nila, hoy, hindi tayo magkakapareho. Vlogger tayo, pero hindi tayo magkakapareho dahil nag-iimbento ka. Ano source mo? Puting ahas. Ano to? Gaguhan ba ito? 'Di ba? Kung meron kang source, sabihin mo, ito yung source ko, ito nangyari, ito talaga Masasabi ba natin fake news yung kay Sas? No. Kay Sas kasi, personal witness niya. Di ba, nakita niyo naman siguro yung interview. Siya mismo yung nandun Siya yung nagsasabing, ako mismo na witness ko. Iba naman yung, ako may bumulong sa aking puting ahas. Putang inang puting ahas yan, animal yan. Nakakairita na yan Sa totoo lang, naiirita na ako dyan sa lintik na puting ahas. Kaya tuloy na bababoy. Ngayon, para tayong bumak to zero sa pinaglalaban natin. Kasi sinawsawan tayo ng mga fake news vlogger. Yan ang totoo. Kung hindi sana tayo sinawsawan, akin ito lang po sana may nabuong nakikita ko naman po may nabuong magandang nangyari dito. Tulad ninyo po mga na dito lagi ako nakasubaybay. Nabuo tayo na parang ayaw natin sa fake news. Lahat tayo ayaw natin kay Marcos. Gusto natin bumaba si Marcos. Gusto natin mag-resign. Pero yung tama tayo. Huwag tayo mag-fake news. Doon lang tayo sa tama kung paano yung paraan, legal na paraan. Huwag tayong kasi ganyan ang sinasabi ni PRRD na legal dapat daanin ng lahat ng bagay. Ganon ang tunay na lehitimong DDS. Maharlika and Bagong Lipunan, hindi yan DDS. And I'm not even sure kung talagang anti-Marcos na sila. Pasensya pero sa nakikita ko ngayon, tangina nawala na yung issue ng korupsyon Nawala na yung issue ng MOOE. Napunta na sa video. Ano nangyari? Wala. Back to zero tayo. Nakalimutan na. Sasagutin pa kaya yun? Yun ang direksyon ni PRRD. Ba't di nakikinig? Hindi na kasi nakinig yan noon. Hindi na naman nakinig ngayon. Kailan ba makikinig yung mga yan? Pasensya na po ako. Medyo mainit ang ulo ko ngayon dahil ayoko talaga sa fake news. Pwede ka namang pwede ka nang hindi po ako ang pinakamalakas na vlogger, sinasabi nila ganyan-ganyan. Pero pwede mo namang lumakas ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa tao. Yun Bigyan mo ng magandang impormasyon ng tao, ipaliwanag mo ng maayos. Ang gagaling ninyo Sa totoo lang, kayong lahat po, syempre, hindi ko nasasabihin si Boss Dada at si Coach Oli. Kayong tatlo, isama mo pa si Jojo dyan. Ang gagaling ninyo magpaliwanag. Ang gagaling ninyo mag-analyze, hindi katulad ng analyze ni Bagong Lipunan. Stick to it. Yun lang. Let's be true. Itama natin. Doon tayo sa tama. Yun lang ang gusto kong sabihin. At nakakabilib po kayo. Yun lang. Salamat.